Umamin ng SBP na nakahanda silang suriin ang naging performance ng grupo ni Coach L.A. Tenorio sa nakaraang FIBA Under-16 Asia Cup kung saan Indonesia lang ang kinayang talunin ng grupo. Paliwanag naman ni Coach L.A. ng makapanayam ng media, siya pa rin ang coach ng nasabing koponan pero inamin niya na priority ang PBA or Magnolia at si Quintin Millora Brown na nanatili umanong wala pang kasunduang nilalagdaan sa SBP para sa pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Walang dudang hindi nasagad ng grupo ni Coach L.A. Tenorio ang gustong makita ng pamunuan ng SBP nang sumalang ang Batang Gilas sa FIBA Under-16 Asia Cup kung saan Indonesia lang ang kinaya nilang tudasin sa nasabing event. Bunga niyan, nakatakda umanong suriin ng pamunuan ng programa nito kasama si Coach L.A. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Miss Erica D sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ang assessment naman matapos ang tournament, mandatory yan. Ginagawa natin yan sa lahat ng team. Sigurado magkakaroon ng assessment. Kailangan pa nating iproseso yan eh. Nakita ko kung gaano nadismaya ang ating mga tagahanga at mga kababayan. Ako mismo nadismaya rin eh. Hindi ko ito tinatago. Sa tingin ko, dapat sana tinalo natin ang Bahrain at nakapasok sa quarterfinals. Pakiramdam ko kasi, mas may talento tayo kumpara sa kanila. So base sa pahayag ni Miss Erica D mga ka-playoffs, ramdam niya at ng pamunuan ng SBP ang sentimiento ng ating mga kababayan sa nakaraang pagsagupa ng Batang Gilas sa FIBA Under-16 Asia Cup. Well, posible yan kasi yung pinalitan ni LA, si Josh Reyes, nakapasok sila sa World Cup eh. Pero dito sa kaso ni Coach LA, bagsak talaga sila, di ba? Kahit yung Bahrain na dati tinatalo lang natin, hindi sila nanalo doon. Isa lang ang tinalo ng Batang Gilas, di ba? Walang iba kung hindi yung kapitbahay natin na Indonesia. So kung ikukumpara mo sa dating narating ng Batang Gilas, parang may mali talaga. Kaya dahil dyan, at base na rin naman kay Miss Erica D, may assessment naman or may pagsusuri naman talagang ginagawa yung SBP. Nakatakdang sumailalim doon si Coach LA at siguro yung mga players na rin, di ba? Mabigat kasi yung pahayag ni Miss Erica D na paniwala sila kayang talunin ng Bahrain pero hindi nagawa. Tinalo pa rin yung Batang Gilas. Kung babasahin mo naman ang sentimiento ng ating mga kababayan, ang sinasabi nila dapat daw walang palakasan sa paghugot ng players. Dapat daw yung deserving talaga sa position ng mga player na inilagay doon. Yan yung naririnig natin at nababasa dito sa social media. Sa isang side naman, naniniwala kasi grupo ni Coach LA na yun yung tamang timpla ng Batang Gilas, yung dinala nila sa torneo. Unfortunately, hindi nga nag-deliver, di ba? At ang resulta, may pagsusuri ngayon ng SBP sa kanila. Wala naman silang sinabi na posibleng palitan si Coach LA Tenorio. Walang ganon. Simpleng assessment lang ang sinabi nila. Siguro depende na lang yun kung ano talaga makita nila sa gagawin nila, di ba? Tapos, posibleng i-apply na lang nila yan sa team. Yun yung tingin natin sa posibleng gawin ng SBP. Habang aminado ang SBP na dadaan sa pagsusuri ang Batang Gilas, bunga ng naging kampanya nito, kumpiyansa naman na inamin ni Coach LA na siya pa rin ang coach ng youth team. Dagdag pa niya, wala umanong conflict ang paparating na squad ng PBA sa Gilas Youth. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach LA sa report na Ruben Terrado sa Spain. Sa ngayon, oo. Kasi actually wala naman so far sa schedule ng PBA at sa schedule ng Batang Gilas. Walang conflict so far. Depende yan sa schedule ng PBA kung magbabago sila. Again, priority ang PBA sa ngayon kung season ng PBA. Kung wala namang conflict, nagsimula na ako at kakasimula ko pa lang. Again, walang kasiguruhan dahil sa schedule. Makikipag-usap tayo sa federasyon, sa SBP at ganun din sa PBA. So parang nakikita naman natin sa pahayag ni Coach LA, may reservation naman siya doon. Sabi niya kasi wala namang conflict sa ngayon eh, kaya tuloy-tuloy lang yan. At siguro kung may conflict na or kung hindi na siya talaga pwede dahil sinabi niya rin na priority niya yung PBA, posibleng pag-usapan nila yan ng SBP kung magpapatuloy pa siya or hindi na, di ba? Loaded na kasi sked niya dito sa Magnolia eh. Kaya tsak na mahihirapan na siya kung magsasabay yung sked ng dalawa. Yun yung nakikita natin sa sinabi ni Coach LA. Handa siya in case na may problema or kailangan niyang gumawa ng desisyon. Pero sa ngayon, dahil wala namang anumang conflict or aberya sa kanyang schedule, pwedeng-pwede pa siya dito. Sa interview naman kay Miss Erica din ng media, sinabi rin niya na hindi sila nagmamadali sa assessment. Pag-iisipan daw nila talaga at aaraling mabuti ang lahat ng gagawin. Binigyan din niya na malaking consideration daw yung pagiging coach ngayon ni L.A. Tenorio dito sa Magnolia. Nung time kasi na hinugot nila
si LA, hindi pa siya napipiling mamuno sa Magnolia, di ba? Kaya ayon kay Miss Erica D, magiging malaking konsiderasyon umano ang posisyon niya sa hot shots. Sa dulo ng kanyang pahayag, sinigurado naman niya na titingnan nila ang pwede mangyari. Kung susuriin ng SBP ang naging kampanya ng Batang Gilas sa FIBA Under-16 Asia Cup, tila hirap naman ang pamunuan na kumbinsihin si Quentin Millora Brown para sa pambansang koponan. Base sa report na inilabas ni Homer Sison, wala pang magandang balita sa nasabing usapin. Narito ang report. Tutukan natin si Homer Sison sa kanyang report sa Spain. Eksaktong isang buwan matapos kumpirmahin ng SBP na naibigay na kay Quentin Millora Brown ang lokal na estado ng FIBA, wala pa rin kasiguruhan or wala pa rin kasunduan para sa kanya. Well, siguro para sa akin, posibleng wala pang nagaganap na kasunduan sa pagitan ng SBP at ni QMB. Posible talaga yon. Pero base naman sa kanilang pahayag, ang SBP at ni QMB dati pa, siguradong makakasama siya sa hanay ng Gilas Pilipinas sa paparating na World Cup qualifiers. Yun yung tingin natin na sure ball. Pero kung SEA Games ang pag-uusapan natin mga ka-playoffs, duda talaga tayo kung makakasama sa hanay si Quentin Millora Brown. Kahit naman si Coach Norman Black, hindi niya nababanggit ang name ni QMB sa mga posibleng makabilang sa hanay, di ba? Ibig sabihin, wala talagang ganong senaryo. Ang unang rason ni QMB na makapanayam ng media ang kanyang grupo, yung schedule nila, hindi tugma dahil sa ngayon andon siya sa Macau Bears. Tapos ang SEA Games, hindi siya FIBA event. Kaya hindi automatic na papayag ang alinmang kuponan na ipahiram ang kanilang player. Sa puntong yan, ibang usapan naman ang World Cup qualifiers. Tingin ko talaga, dito siya makakabilang sa hanay ng Gilas, kay Coach Tim Cone. Walang rason para hindi siya sumama dahil granted na yung request niya kay FIBA na gawin siyang local, hindi ba? Nauna na rin niyang ipinahayag ang kagustuhan niyang sumama sa hanay. So, siguro kita-kits na lang talaga sa World Cup qualifiers mga ka-playoff. Hindi natin alam kung may babaguhin si Coach Tim Cone sa lineup dahil may edad na yung iba sa kanyang mga players, kaya magandang abangan natin yan. So guys, maraming salamat.